Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Isa pong OFW mula sa Riyadh, Saudi Arabia, gusto pong makauwi na ho ng bansa pero ayaw ho ng kanya pong Arabong amo. Humihingi na ho ng tulong si Leticia Palomar, ang kababayan po natin mula po dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Ayon sa kanya, nitong Marso pa natapos po kanya pong kontrata. Nang magsabi ho siya sa kanyang among Arabo, abay pinakausapan siya na pagkatapos lamang daw ho ng Ramadan, pwede na ho siyang umuwi ng Pilipinas. Pero, ang ipinagtataka ho ng ating pong kababayan, isang buwan ho tapos ang Ramadan, pero hanggang ngayon, hindi pa rin po siya pinapauwi ng kanya pong amo at hindi pa rin po ibinibigay ang kanyang sahod. Eto, narito po ang kanya pong panawagan po. Tulungan niyo po ako. Gusto ko na po makauwi sa Pilipinas. Makasama ko lang ang bangkaya ko. Nahihirapan na po talaga ako dito. Sana tumawag ko na yung agency ko. Tapos na kontrata ko nung March pa lang. Hanggang ngayon hindi pa rin ako napunta ng ticket. Okay, para sa Kilos Prontong Aksyon, parang Erwin, makakausap natin si Miss Josephine Tobia, ang Social Welfare Officer ho ng OWA. Good afternoon po, Ma'am Josephine. Yes, good afternoon. Okay, Ma'am Josephine, si Leticia ho, ang una hong sabi ng kanyang among Arabo, okay naman, pwede siyang umuwi pagkatapos daw ho ng Ramadan. Pero natapos ho, ilang buwan na ho nakalipas, hanggang ngayon, nandun pa rin po siya, ma'am. Paano ho pwede natin gawin dito, ma'am? Papatawag natin yung agency para malaman kung ano ang reason bakit may delay sa kanyang pagpapauwi at despite yung 1 month finish contract na siya. Yes. Para maliwanagan yung rason bakit. Ma'am, ang initial na binigay nila sa mga tao namin nang tumawag yung mga staff namin kahapon ay dyan ka na lang, total dyan ka na lang muna, total gusto ka ng amo mo. Kita mo kung kawalang hiyaan ng mga demonyo na agency, ma'am? They always take it personal, yung mga ganyang transaction nila. Hindi nila nilirespeto yung kontrata. Ma'am, yung agency po niya is NRS Placement Agency. We're trying our best na tawagan sila pero hindi ho namin makontak ko, ma'am. Sige po, papatawag natin yan tomorrow at malaman natin kung kailan papauwi niyang worker na yan. At dapat lang, kung pinagtrabaho siya ng 1 month, bigyan siya ng sweldong 1 month. Yes. Pero gusto na po niya talagang umuwi, ma'am. Yung nga lang, sagot sa earlier sa staff namin itong agency na ito, diyan ka lang muna kasi gusto ko naman ng amo mo. Tayo mo loko-loko. Mga kwan yan, abuso.